Bilang isang taong makasalanan, mainam at kalugod-lugod sa Diyos na umamin na tayo'y makasalanan at mapagpakumbabang humingi ng tawad sa Diyos sa pamamagitan ng taimting panalangin. Halina at buong pusong manalangin sa Diyos na buhay. Gawa chapter 3 verse 19. Kaya nga magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang patawarin ang inyong mga kasalanan. Roma chapter 6 verse 23. Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Humingi ng kapatawaran sa anumang kasalanang nagawa at piliting itakwil ng tuluyan ang mga kasalanang ito. Panginoon naming Diyos, patawarin mo kami sa lahat ng aming mga kasalanan. Patawarin mo rin kami sa aming pagkukulang sa iyo, sa aming kapwa, sa aming pamilya at mga mahal sa buhay. Pinipilit po naming maging malakas sa araw-araw upang mapaglabanan ang mga kaway ng kamay ng kasamaan. Patawarin mo rin po kami sa paminsan-minsang pagtalikod namin sa iyong mga kautusan. Humihingi po kami ng kapatawaran sa inyong harapan sa mga nagagawa naming kasinungalingan ng aming dila. Patawad po sa pagkakaroon ng maruming pag-iisip at puso. Patawad po sa pagtangging tumulong sa mga nangangailangan. Naway pahintulutan mo kami na magkaroon ng malinis na dibdib at kalooban, gayon din ang isip at diwa upang makasunod sa iyong nilalakaran. Panginoon, gawaran mo kami ng mapagpatawad mong kadakilaan at bigyan mo kami ng matibay na paninindigan upang itakwil ang kasamaan. Bigyan mo rin kami ng matatag na pananampalataya upang maging matibay sa mga tukso na dumarating at darating sa aming buhay. Maraming salamat po. Amen. Sa mga sinusubok at nakadarama ng napakaraming hirap na problema, lumapit sa Diyos at manalangin upang gabayan at tulungan ng Diyos sa mga ito. Halina at tayo'y taimtim na manalangin. Marcos chapter 11 verse 24. Kaya't sinasabi ko sa inyo, anuman ang hingin ninyo sa inyong panalangin, maniwala kayong natanggap na ninyo iyon at matatanggap nga ninyo iyon. Pinupuri ka po namin, Panginoon, sa lahat ng pagpapala ninyo sa amin, sa inyong kapatawaran na patuloy na iginagawad sa amin. Maraming salamat po, aming Panginoon. Muli sa pagkakataong ito ay lumalapit kami sa inyo. Kayo po ang nakakaalam ng nilalaman ng aming puso at nakakabatid sa aming mga pangangailangan. Patuloy po kaming lumalapit at nakikiusap sa inyo na kami ay inyong pagpalain. Kung kami man po ay nakakaranas ng mga suliranin, lalo na sa pinansyal na aspeto ng aming buhay, ay patuloy ang paninikluhod namin sa inyo. Maawain naming Diyos na kami po ay inyong tulungan. Sa inyo lamang po kami nagtitiwala, Panginoon. Alam po namin na kayo ay napakabuti at pinakikinggan ninyo ang inyong mga anak na taos-pusong lumalapit sa inyo. Ipinagpapaubaya po namin ang lahat-lahat sa aming buhay sa pinakamatamis na pangalan ni Jesus. Amen. Unang Tesalonica chapter 5 verse 16 to 18. Mga galak nga kayong lagi, magsipanalangin kayong walang patid sa lahat ng mga bagay
ay magpasalamat kayo sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo. Marcos chapter 11 verse 25 to 26. Kapag kayo'y tumayo upang manalangin, patawarin muna ninyo ang nagkasala sa inyo upang ang inyong mga kasalanan ay patawarin din ng inyong Ama na nasa langit. Ngunit kung hindi kayo magpatawad, hindi rin naman kayo papatawarin ng inyong Ama na nasa langit. Mahal na Panginoong Jesus, salamat sa pagsama mo sa akin sa lahat ng mga tagumpay at kabiguan ng aking buhay at sa maraming pagpapala na ibinigay mo sa akin na aking pinupuri at pinasasalamatan. Panginoon, alam mo ang sakit na matagal ko nang pinagdadaanan at kakaunti ang tila magagawa ng propesyon sa medisina. Ngunit Panginoon, naniniwala ako na ako ay natatakot at kamangha-mangha ang ginawa at ikaw alam ang bawat bahagi ng aking buhay. Alam mo talaga kung bakit matagal na akong may sakit. Panginoon, ako ay pumupunta sa iyo ngayon na humihiling na ikaw ay ganap na gumaling sa aking katawan. Ano man ang sanhi ng patuloy na problemang ito at ipinagdarasal ko na ikaw ay nasa iyong awa, ibalik mo sa akin ang kalusugan at lakas na kailangan ko. Panginoon, kung mayroong anumang bagay na kulang sa aking dayeta o anumang bagay na nagdudulot ng patuloy na problemang ito sa loob ng aking katawan, ipinagdarasal ko na ipakita sa akin upang sa wakas ay matugunan ito. Ibalik muli ang aking kalusugan at lakas na aking ipinagdarasal at gabayan mo ako sa landas na iyong binalak para sa akin. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Ama sa langit, dinadala ko sa iyo ang maraming tao na tagpuan ang kanilang sarili sa ospital at nananalangin na sa isang kamangha-manghang paraan ay magmiministeryo ka sa kanila sa pamamagitan ng mga doktor at nurse at lahat ng naroroon upang tulungan sila sa kanilang paggaling. Panginoon, ipinagdarasal ko na gamitin mo ang oras na ito sa ospital upang maabot ang malalim na puso ng bawat taong ito at tulungan silang mapagtanto kung gaano karupok ang kanilang buhay at upang maging sanhi ng sinasadya nilang hanapin ka sa kanilang mga puso. Panginoon, ipinagdarasal ko na habang dumating ang kagalingan at kalusugan sa kanilang mga katawan, na ang espiritual na kagalingan at kabuuan ay darating sa kanilang mga kaluluwa at ang oras na dinudulog nila sa ospital ay magiging isang espiritual na wake-up call upang muling suriin nila ang kanilang buhay at mapagtanto ang kanilang pangangailangan kay Jesus bilang kanilang tagapagligtas. Dalangin ko na tanggapin nila si Kristo bilang kanilang manunubos at hari sa pangalan ni Jesus. Amen. Makapangyarihan at pinakamaawaing Diyos, dinadala ko sa iyo ang maliit na batang ito na dumaranas ng gayong sakit at kakulangan sa ginhawa. At hinihiling ko na sa iyong biyaya at awa ay itataas mo siya pabalik sa buong kalusugan at lakas at gagawa ng mabilis na paggaling. Ang Panginoong Jesus ay kumuha ng maliliit na anak sa kanyang mga bisig ng pag-ibig at pinagpala sila. At ipinagdarasal ko
na sa isang napaka-espesyal na paraan ay ilalagay mo ang iyong mga bisig ng pagmamahal at pagpapala sa paligid ng maliit na ito at maglingkod sa bawat pangangailangan at bawat sakit. Ang mga maliliit ay hindi maunawaan kung bakit sila ay nakakaramdam ng labis na sakit, at hinihiling ko lamang na ikaw ay magkaroon ng habag para sa maliit na batang ito at alisin ang anumang takot at sakit, i-multiply ang iyong biyaya upang sila ay dumating sa isang mabilis at pangmatagalang pagbawi. Salamat Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Mahal na Diyos, Ikaw ang nagbibigay ng buhay at kalusugan, at Ikaw ang manggagamot ng may sakit at nagdurusa. Dalangin ko ang isang mahal na kaibigan na nasa pagkabalisa na may masamang kalusugan ngayon, at manalangin na tulungan mo silang ganap na gumaling at maibalik sila sa kabuuan, kalusugan at lakas. Panginoon, hinihiling ko na makilala mo ang aking kaibigan sa kanilang punto ng pangangailangan, hindi lamang sa kanilang pisikal na pagdurusa, kundi pati na rin sa kanilang espiritual na karamdaman. Panginoon, aking mahal na kaibigan, hindi lamang nangangailangan ng pagbawi ng kanilang pisikal na kalusugan, ngunit pagbawi ng kanilang espiritual na kakulangan at ang emosyonal na sakit na tila nagpapaalala sa kanilang pisikal na problema. Pangalagaan ang lahat ng iyong mga kaloob ng kalusugan at pagpapagaling para sa katawan at isip na aking ipinagdarasal, at paramihin ang iyong mga pagpapala at biyaya sa kanila upang sila ay ganap na maibalik at magkaroon ng mas malalim na kaalaman at pangunawa sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Mapagmahal na Ama sa langit, salamat na sinugo mo si Jesus upang pagalingin ang may sakit, ang sakit sa katawan at ang sakit ng kaluluwa. Salamat sa iyo na sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at pagkabuhay na mag-uli, sinira ni Jesus ang kapangyarihan ng kasalanan at karamdaman ng kamatayan at impyerno. At kung paano ko pinupuri at pinasasalamatan ka sa iyong pagiliw na pag-ibig at matinding habag sa ating lahat na namatay sa mga pagsuway at kasalanan at walang pag-asa sa mundo. Salamat na si Jesus ay ang ating walang hanggang tagapagligtas at dakilang manggagamot, at na siya ay dumating upang pasanin ang lahat ng ating mga sakit, paghihirap, pagdurusa at sakit. Dalangin ko na ikaw ay darating at bisitahin ako sa aking karamdaman at bibigyan mo ako ng ginhawa at paglaya mula sa sakit na kumakain sa aking lakas at nagdudulot sa akin ng gayong kakulangan sa ginhawa at sakit. Panginoon, naniniwala ako na ang iyong kapangyarihan noon ay bago pa man, at handa ka at magagawa mo akong mabuti. Bigyan mo ako ng biyaya at pasensya na maghintay sa iyong tiyempo. Alam na ang iyong lakas ay ginawang perpekto sa aking kahinaan. Hawakan mo ako ngayon, nananalangin ako. Ibalik mo ako sa buong kalusugan at pakainin ang aking puso ng iyong pag-ibig upang mas mapalapit ako sa iyo sa bawat araw na lumilipas. Tinatanong ko ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O Diyos,
napakabait ninyo sa akin, at nang isuko ninyo ang inyong bugtong na anak upang iligtas ako, binigyan ninyo ako ng isang halimbawa ng mapagpakumbabang pagsunod. Ang inyong pag-ibig sa akin ay dinagmamaliw, kaya naman ako ay lubos na nagpapasalamat sa malawak na habag mo sa akin. Salamat po, O Diyos na maawain, at pinagkalooban mo pa ako ng buhay at lakas hanggang sa gabing ito. At maano nawa ay bigyan mo pa ako ng kaunting buhay at lakas, at magamit ko nawa ito sa paglalahad ng mga banal mong kautusan sa mga taong nasa kalabuan. Ipag-adya mo po ako sa pakikipag-alit, kasakunaan at pagkakasala. Patawarin po ninyo ako sa aking mga kasalanan, at pinatatawad ko ang sino mang sa akin ay nagkasala. Ipinakikipagtipan ko po sa inyo, Diyos ko, nalalayuan ko at iiwan ang mga gawaing may kababaan, at ang buhay kong malalabi pa ay gagamitin ko sa pawang pag-ibig. Una ay sa iyo, at ikalawa ay sa aking mga kapwa. Kaawan mo po na magkaroon ako sa tuwina ng maliwanag na isip, upang madaig ko ang tukso at mapanuto ako sa lahat ng aking alagatain. Kaawan mo po ang mga espiritong hindi pa nagsisisi, nangaghihirap at nangangailangan ng aking tulong na pagkalooban ng pag-asa, upang magsipagsisi, magsikap at ikasusulong at magtamo na lalong kaginhawaan. Ilayo ninyo ang aking kaluluwa sa mga espiritu na may kadiliman, at gawin ninyo sa gabing ito ay kayo lamang ang aking makapulong at makintal. Nawa sa aking alaala ang inyong mga banal na aral. Tulungan ninyo ako upang magkaroon ako ng lakas nang maiwan ko ang lahat ng aking hindi karapat-dapat na gawain at hilig ng katawan, at maghari na lamang sa akin ang mabubuting mga isipan at damdamin, at kahit manawari ay maging karapat-dapat naman ako sa inyong pagpapala. Dalangin ko po ito sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Isang panalangin para sa kapayapaan. Kung nais mong magkaroon ng kapayapaan sa puso at isip, maglaan ng oras sa panalangin ng Diyos at humingi ng gabay at patnubay upang magkaroon ng kapayapaan. Halina at tayo'y manalangin ng taimtim. Mateo chapter 5 verse 9. Pinagpala ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan, sapagkat sila'y ituturing ng mga anak ng Diyos. Ang pagpapatahimik sa ingay ng ating mga buhay ay nangangailangan ng oras. Ngunit ito ay isa sa mga dahilan ng Kwaresma. Ngayon, muling ituon ang iyong buhay kay Jesus sa pamamagitan ng pananalangin kasama namin. Diyos Ama, madalas ay natatabunan ako ng mga pangyayaring hindi ko mapigilan, at madaling mawala ang atensyon ko dahil sa mga bagay na walang kabuluhan. Patawarin mo ako dahil hindi ko laging naibibigay sa iyo ang aking pagtitiwala. Kahit na naharap ako sa matitinding sitwasyon, nariyan ka pa rin kasama ko. Ikaw ang may likha ng kapayapaan, at maaaring akong makapasok sa iyong presensyang puno ng kapayapaan sa tuwing lumalapit ako sa iyo. Kaya't sa halip na patahimikin ang iyong banal na espiritu, kapag nababalisa ako o pinanghihinaan ng loob, tulungan mo akong magkaroon ng lugar sa puso at isipan upang maranasan ang kapayapaang malaya mong ibinibigay. Sa pangalan ni Jesus. Amen.
Isang panalangin para sa pagpatnubay. Ang sarap na makaramdam ng pagpatnubay at proteksyon mula sa Diyos. Kaya naman kung nais natin na lagi tayong patnubayan ng Diyos, tayo'y maglaan ng taimtim na panalangin sa Diyos ukol dito. Halina at tayo'y buong pusong manalangin. Roma chapter 8 verse 26. Gayon din naman ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan para alam natin hindi kung ano ang dapat nating ipanalangin ng nararapat. Ngunit ang Espiritu rin ang namamagitan dahil sa atin ng mga hibik na hindi maisasalaysay na pananalita. Banal na Espiritu, alam ninyo ang saloobin ng aking puso. Nauunawaan ninyo ang pinakamalalim na kagustuhan at pangangailangan ko, at alam ninyo ang aking bawat hangarin. Mas kilala ninyo ako kaysa sa aking sarili. Wala akong matatakbuhan upang makatakas sa inyong presensya, at wala akong maitatago sa inyo. Kung kaya't sa sandaling ito, ako ay humihiling sa inyo na bigyan ako ng banal na karunungan at bagay. Hindi ko palaging alam kung ano ang dapat na ipagdasal. Nanlulupaypay ang aking kaluluwa at pagod na ako. Madalas akong mag-alala tungkol sa paggawa ng tamang desisyon, ngunit nais kong mamuhay na nagbibigay karangalan sa inyo. Kahit na pakiramdam ko na hindi ako makaabante o hindi makita kung ano ang nasa hinaharap, nakikita ninyo ako at kilala ninyo ako, kaya pakiusap ko na gabayan ninyo ako. Ipakita ninyo sa akin ang mga landas na patungo sa masaganang buhay. At sawayin ako kapag natutokso akong lumayo sa inyo. Habang ginagabayan ninyo ako, panumbalikin ako, ilalagay ko ang aking pag-asa sa inyo sa lahat ng oras dahil alam ninyo ang lahat ng mga bagay at sa inyo ang aking buhay ay buo. Ikaw ang aking lakas sa mga oras ng pangangailangan at ikaw ang aking naging kaligtasan. Kaya't yakapin ako, Panginoon, at turuan akong lumakad sa paraang karapat-dapat sa pagkatawag na ibinigay ninyo sa akin. Ituwid ang aking mga hakbang habang binabantayan ninyo ang aking buhay dahil nais kong luwalhatiin kayo sa ngalan ni Jesus. Amen. Marcos chapter 11 verse 24. Kaya't sinasabi ko sa inyo, anuman ang hingin ninyo sa inyong panalangin, maniwala kayong natanggap na ninyo iyon at matatanggap nga ninyo iyon. Marcos chapter 11 verse 25 to 26. Kapag kayo'y tumayo upang manalangin, patawarin muna ninyo ang nagkasala sa inyo, upang ang inyong mga kasalanan ay patawarin din ng inyong Ama na nasa langit. Ngunit kung hindi kayo magpapatawad, hindi rin naman kayo papatawarin ng inyong Ama na nasa langit. Isang panalangin para sa kagalakan. Hindi natin maiwasan na minsan ay maging malungkot sa buhay. Pero may paraan upang tayo'y makadama ng tiyak na kagalakan sa piling ng Diyos. Halina at tayo'y buong pusong manalangin. 1 Thessalonica chapter 5 verse 16 to 18. Mga galak kayong lagi, magsipanalangin kayong walang patid. Sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo. O Diyos, salamat sa iyong pagbibigay sa akin ng karapatang makalapit sa inyong presensya. Dahil lagi kitang kasama, maaari kong maranasan ang totoong kagalakan
sa lahat ng oras. Bagaman ang kagalakang ibinibigay mo ay hindi nakabatay sa aking mga kalagayan, hindi ako laging nabubuhay ng may kagalakan. Kadalasan, sa halip na magtiwala sa iyo, nahayaan kong madiktahan ng aking mga problema ang aking mga reaksyon. Patawarin mo ako, punuin mo ako ng iyong kagalakan at kapayapaan, upang sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong banal na espiritu, ako ay maging sagana sa pag-asa sa lahat ng oras. Tulungan mo akong mabuhay ng may kagalakan, walang makakatalo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. John chapter 15 verse 7. Kung kayo'y magsipanalangin sa akin at ang mga salita ko'y magsipanatili sa inyo, ay hingin ninyo ang anumang inyong ibigin at iyon ay gagawin sa inyo. Marcos chapter 11 verse 24. Kaya't sinasabi ko sa inyo, anuman ang hingin ninyo sa inyong panalangin, maniwala kayong natanggap na ninyo iyon at matatanggap nga ninyo iyon.